Hello mga bata, pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan 2, ikalawang markahan, ikatlong linggo. Ang ating aralin ngayong araw ay mga sagisag sa aking komunidad. Okay, narito ang layunin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang nagagawa mong maiugnay ang mga sagisag, halimbawa natatanging istruktura na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito. Mapangalagaan ang mga natatanging istruktura, pantayog ng mga bayan, mga bagay, at sagisag na natatangi sa kasaysayan ng komunidad. Ngayon, balikan natin. Alamin natin kung natatandaan mo pa ang mga pinag-aralan natin noong nakaraang aralin. Panuto, isulat sa papel ang sinasagisag ng simbolo. Kay unang bilang, ano ang iyong sagot? Tama, ito ay simbolo ng ospital. Ikalawang bilang, ano naman ang iyong sagot? Tama, palaruan. Ikatlong bilang. Tama, bahayan. Ikaapat na bilang. Tama, paaralan. Ikalimang bilang. Magaling. Ito ay himpilan ng pulis. Ika-6 na bilang. Tama, tulay. Ika-7 bilang, ano naman ang iyong sagot? Magaling, ito ay simbahan. Ika-8 bilang. Tama, ito ay palengke. Ika-9 na bilang. Tama, ito ay pamahalaan. Magaling. Ngayon, tuklasin natin. Ngayon, meron akong isang larawan dito. Nakita mo na ba ang larawang ito? Ano ang nasa larawan? Tama. Ang nasa larawan ay San Roque Parish Church. Saan ito makikita? Tama, makikita ito sa Pateros, Metro Manila. Ito ay isang halimbawa ng sagisag ng ating komunidad. Ano-ano pang sagisag ang makikita sa komunidad na bahagi na ng kasaysayan nito? Maaari ko bang marinig ang inyong sagot? Ngayon, narito naman ang isang halimbawa ng mapa. Ito ay mapa ng komunidad ng barangay poblasyon. Pag-aralan muna natin. Narito muna ang mga 4 na pangunahing direksyon. Ito ay hilaga. Ito ang timog, ito naman ang silangan, at ito naman ang kanluran. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang mga nakikita natin sa mapa. Ngayon, ang mga nakikita ninyo dito ay ang mga halimbawa ng sagisag na makikita natin sa ating komunidad. At ito naman ay Calle B. Morcilla. At ito naman ang Calle C. Almeda. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga sagisag na nasa mapa. Unahin natin sa Timog Silangan. Ito ang papasok sa mapa. Ito ay sagisag ng tulay. At sa Timog Silangan ng Calle B. Morcilla ay Tama, grocery store.
At ang nasa silangan naman ng mapa ay pamahalaan. At ang nasa hilagang silangan ng mapa naman ay grocery store. At dito naman sa kaliwang bahagi ng kalye B, Morcilla ay tama, pamilihan. At sa gitna ng mapa naman ay makikita natin ang simbahan. At sa hilagang bahagi naman ay paaralan. Ngayon, dito naman tayo sa kanlurang bahagi ng kalye C, Almeda. Ang nasa timog kanluran ay bahayan. At ang nasa kanluran naman ay paaralan. At ang nasa hilagang kanluran naman ay bahayan. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang mga sagisag na nasa mapa. May mga sagisag na makikita sa komunidad. Ang mga sagisag na ito ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang mga ito ang kumakatawan sa mga bagay, istruktura, makasaysayang pangyayari, at iba pang maaaring pagkakakilanlan sa bawat komunidad. Ginagamit din ang mga sagisag na ito sa mapa ng komunidad. May mga sagisag ng paaralan at simbahan sa mapa ng barangay poblasyon. May mga sagisag din ng ospital, plaza, at bahayan. Ngayon, alamin natin kung may natutunan kayo sa ating pinag-aralan. Panuto, hanapin sa hanay B ang sagisag na tinutukoy sa hanay A. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Narito ang nasa hanay A at hanay B. Basahin natin ang nasa hanay A. Unang bilang, paaralan. Ikalawang bilang, ospital. Ikatlong bilang, palengke. Ikaapat na bilang, plaza. Ikalimang bilang, bahayan. At sa hanay B naman makikita ninyo ang mga sagisag. Sagutan na natin. Number 1, ang sagot ay tama, titik, E. Ito ang paaralan. Ikalawang bilang, ospital. Ang sagot ay tama, titik A. Ito ang ospital. Number 3, palengke. Ang sagot ay tama, titik D. Ito ang palengke. Number 4, plaza. Ang sagot ay tama, titik C. Ito ang plaza. Number 5, bahayan. Ang sagot ay tama, titik B. Ito ang bahayan. Ngayon, titik B, karagdagang gawain. Sagutin ang mga tanong gamit ang mapa ng komunidad ng barangay poblasyon. Unang bilang, saan matatagpuan ang simbahan? Tama, matatagpuan ang simbahan sa gitnang bahagi ng mapa. Ikalawang bilang, sa anong kalye matatagpuan ang paaralan? Tama, sa kalye C, Almeda matatagpuan ang paaralan. Ikatlong bilang, ano ang makasaysayang istruktura ang matatagpuan sa bungad ng komunidad? Tama, ang makasaysayang istruktura na matatagpuan sa bungad ng komunidad ay tulay.
Number 4, paano mo matutunton ang pamilihang bayan? Tama, matutunton ang pamilihang bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mapa. Una, papasok sa tulay. Pagdating sa Kalye B. Morcilla, kakaliwa at makikita na ang pamilihang bayan sa bandang timog ng simbahan. Ikalimang bilang, sa anong kalye matatagpuan ang mga bahayan? Tama, matatagpuan ang mga bahayan sa Kalye C. Almeda. Titik C, isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Unang bilang, nagpatayo ng bantayog para kilalanin ang mga taga-Pateros na lumaban noong himagsikan. Ang sagot ay T, tama. Ikalawang bilang, bahagi na ng kasaysayan ng Pateros ang pangunahin nilang produktong balut. Ang sagot ay T, tama. Ikatlong bilang, nararapat na pangalagaan ang mga sagisag na nagtatangi sa kasaysayan ng komunidad. Ang sagot ay T, tama. Ikaapat na bilang, ang simbahan ng San Roque ay isang istrukturang bahagi ng kasaysayan ng Pateros. Ang sagot ay T, tama. Ikalimang bilang, matatanda lamang ang dapat magpapahalaga sa mga sagisag na natatangi sa kasaysayan ng komunidad. Ang sagot ay M, mali. May mga makikita kang sagisag sa kapaligiran ng komunidad. Ang mga sagisag na ito ay may kanya-kanyang kahulugan at bahagi na ng kasaysayan ng komunidad. Ngayon, narito ang inyong gagawin. Sumulat ng 5 pangungusap. Itala kung paano mapapangalagaan ang mga sagisag ng ating komunidad. Gawin ito sa papel. At para sa inyong offline activity 1, tayahin natin. Kilalanin ang mga sagisag na matatagpuan sa komunidad at bahagi na ng kasaysayan nito. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang pagkatapos ng bilang. Unang bilang, tingnan ang larawan. Ito ba ay A, simbahan, B, paaralan, C, ospital? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ikalawang bilang, pansinin ang larawan. Ito ba ay A, bantayog, B, gusali, C, paaralan? Ikatlong bilang, tignan ang larawan ulit. Ito ba ay A, paaralan, B, pamahalaang bayan, C, ospital? Ikaapat na bilang, ano ang nakikita ninyo sa larawan? A, paaralan, B, pamahalaang bayan, C, ospital? Ikalimang bilang, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ito ba ay A, paaralan, B, pamahalaang bayan, C, ospital?
Para naman sa inyong offline activity 2, Noto.A, iguhit ang mga istruktura at bagay na bahagi na ng kasaysayan ng iyong komunidad. At dyan po natapos ang ating aralin sa Araling Panlipunan 2. Maraming salamat po sa pakikinig.